Hi guys, Mami Archer and Ellie Archer here at ngayon po, July 11, 2025. Nandito po tayo sa Barangay Los Biminda, Dasmariñas City, Cavite at tayo po ay nabigyan ng pagkakataon para magbigay po ng livelihood program at ang tinuro po natin sa ating mga participant ay ang powder and liquid detergent soap making. Ito po ay kinabibilangan ng mga green ladies at solo parents. Sila po yung mga gusto pong matutong gumawa at pwede din po nilang ipang negosyo. And hopefully, katulad po ng aking advocacy, hinihiling po namin sa Panginoon na yung mga tao po or mga magulang na merong mga anak na merong special needs sa bawat eskwelahan ay kahit papano po ay mabigyan din po natin ng pagkakataon na matutong gumawa ng mga ganitong bagay na pwede pong malaking tipid sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa loob ng bahay at ganun din po pwede pong maging negosyo. So ako naman talaga naman po ito yung advocacy ko ever since kahit nung wala pa ako sa organization. Meron po tayong tinatawag na Code Amazing Grace Ministry at marami na rin po tayong naturuan na para po maging hanap buhay din po nila at yung iba po ay nasa abroad na. At ganun din po yung iba pa pong knowledge and skill na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ay naituturo na din po natin at naituro na po natin doon sa iba pang mga tao na nabigyan din po natin ng kahit papano ay skills at hanap buhay. So ganun lang po, respect begets respect at ako po ay tumutulong sa mga tao na mayroon din po mabubuting puso. Pero again, meron po akong boundaries, hindi ako tumutulong sa mga taong tinuturing akong kaaway. Opo, meron pong mga tao na porket nakikita po nila na tayo po ay nakakatulong at nakakapag-abot doon sa ibang mga tao na kailangan ng tulong natin, sila po ay gumagawa ng mga hindi magagandang salita at mga kwento tungkol sa amin. Pero hinahayaan ko lang po dahil ang katuwiran ko naman kung hindi ninyo kaya yung ginagawa ko, much better na manahimik na lang kayo para nakakalis kayo doon sa noise pollution and toxicity doon sa ibang tao. Napakasarap po kasing gumawa ng mabubuting bagay dahil po the more na marami po tayong natutulungan, marami din po mga tao na nakakapagpasalamat sa Panginoon. At sabi nga po sa kasabihan, masarap tulungan yung mga taong gustong tulungan yung sarili. Kaya po talagang, yun nga, katulad din po ng pagiging very selective type of person ko, tinitignan ko din po talaga kung sino yung mga tao na i-aalaw ko na pumasok sa buhay naming mag-ina. Pero pagdating po sa mga ganitong mga activities, lagi lang po naming pinagpipray na Lord, gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong pagpapala. At yun nga po, napakasarap pong tumulong din po doon sa mga tao na meron po silang teachable heart. Kagaya po nitong tinuruan namin sa Los Biminda, halos napuno po ng tawanan yung aming lesson because ang saya din pong kasama nung aming mga participant at lahat po sila talaga ay nakapag-participate katulad po noong doon sa San Mateo. At syempre hindi ko rin po kakalimutan i-shout out yung teacher ng anak ko. Maraming salamat po sir sa pag-excuse kay Ellie because ito po talaga guys, Friday is ang dami ko po talagang ginagawa. Nung umaga ng Friday, 2 speaking engagement po yung aking ginawa at sumunod na lang po ako dito sa pagtuturo ng livelihood program because may mga pagkakataon po dun sa aking inaaral sa aesthetic medicine na ako din po yung nagle-lecture, ako din po yung nagtuturo at may mga humihingi din po talaga ng mga tulong kung paano sila makakapagturo or dun sa kanilang mga lesson na ipipresent. And then may mga pagkakataon pa din po sir, syempre na may mga practicum ako sa Maynila. So lagi ko naman yung sinasabi na may mga practicum din talaga at may mga pagkakataon na walang mag-aasikaso dun sa anak ko. That's why wala akong choice kundi excuse siya para lang magawa yon. So hindi naman yan palagi-lagi especially sa nalalapit kong graduation is another another excuse na naman yan. So, yung mga ganitong teacher is talagang shout out. Pwede pong para sa inyo, maliit na bagay lang yon or baliwala po yon pero para po sa aming mag-ina, especially po sa akin na marami po akong tinatapos na pag-aaral ay napakalaking bagay po nun. God bless po sa inyo, sir. At doon naman po sa mga followers ko at mga kaibigan ko na nag-chat sa akin na sayang dahil hindi ko kayo nasabihan o hindi kayo nakapunta, hayaan nyo po, i-advance ko na po yung announcement sa page o kaya naman po dito po sa FB page ko, pero mas maganda po kasi sa page namin paki-follow na lang po, isesend ko po sa inyo yung link para po maging updated din kayo at the same time ay
Ayun, basta stick po doon sa boundaries ko, wala pong problema, willing po kami magturo, willing po akong magturo at higit po sa lahat ay nai-enjoy po namin yan. Kasi bukod doon sa napakaaliwalas nung place namin, kami po ay nasa ilalim ng mga punong mangga, kaya lang wala na pong bunga. So, puro tawanan lang po talaga during the time na nagtuturo po ako. Tapos, ang dami po nilang question, madami po silang tanong na lahat din naman po ay na-address natin. Ito po ay gagawin daw po nilang mga negosyo nila at yung iba naman po ay gagamitin para makatipid na din po doon sa mga detergent powder na ipanglalaban nila. Meron po tayo dito mga nanay talaga, kasama pa po nila yung kanilang mga baby. At meron po tayong 2 senior citizen, though hindi na po namin sila inalaw na maggawa neto kasi po baka po kasi ma-allergy yung mga senior natin, pero nanonood po sila doon sa gilid at meron din po silang naiuwi at nagpapasalamat po kami sa lahat ng umaten at marami pong salamat sa tawanan at nakapag-share din po tayo sa kanila ng knowledge and wisdom na galing po sa Panginoon. At syempre po nabanggit ko din dito sa mga natuturuan natin na halimbawa man po meron na sila, kaya na nila at nakakagawa na po sila, no? Kung meron silang mga anak na nag-aaral, simpleng maabutan lang po ng kahit konting cleaning materials na katulad nitong tinuturo natin yung kanilang mga section ay malaking tulong na po sa ating mga teacher because ang advocacy ko po is to help, support, and protect all good teachers at all costs. For example po, yung section namin nung grade 3 at ngayon pong grade 4, actually nung grade 2, grade 3 at ngayon grade 4, talaga pong ang ginagawa ko is nagbibigay ako ng cleaning material dun sa aming section. Sinusuportahan ko yung section ng anak ko because I know yung pangangailangan, hindi po lahat ng mga magulang is nakakapagbigay ng contribution para po doon sa pangangailangan ng isang classroom. Dahil iba-iba po tayo ng life status at ng financial status. Meron po mga teacher na yung mga bata na po ang pinaglilinis nila ng classroom, which is very good. Saludo ko sa mga ganong teacher. Meron din naman po talaga na nagbabayad pa po ng maglilinis ng classroom. Tapos po, nag-iiba pa po yung pagpapalinis ng mga CR. So sa akin, okay lang na yung anak ko paglinisin mo dyan sa classroom. Walang problema yon. Pero willing akong magbayad ng naglilinis ng CR because ayoko din naman na maglilinis yung anak ko ng CR ng eskwelahan. So sa classroom, okay lang yan. At the same time po, malaking tulong na po yung mayaabot natin doon sa classroom ng ating mga anak para po mabawasan din po yung pag-aabono ng teacher because nasa history na po ng ating mga mabubuting guro yung nag-aabono po sila. Ultimo po doon sa iba pa po nilang mga estudyante na nakikita po nila na wala pong pambili ng pagkain. So marami akong teacher na nakikita na ganyan and that's why talaga isa yun sa mga naging advocacy ko na sige, kahit papano man lang malesen yung pag-aabono ng teacher. Yes, meron silang sinusweldo pero meron din po kasi silang mga pamilya at meron din po silang mga personal na pangangailangan. Kaya po tayo, kung meron tayong kakayanan na bigyan yung ating mga teacher at tulungan, syempre wag tayong maghintay ng kahit na anong kapalit dahil si Lord po yung magbabalik nun sa atin, is gawin po natin. Lalo na po kapag ang teacher ninyo is respectful, marunong humarap ng professional sa mga magulang at estudyante, yun po yung mga teacher na masarap tulungan. Meron po kasi mga teacher na talaga naman po na dominante at gusto nila sila lang po yung masusunod tapos bastos pa po humarap sa magulang at sa mga estudyante at sa ibang tao, So, pahalagahan po natin yung mga ganitong klase ng teacher kasi sila lang po yung mga teacher na mapagkakatiwalaan natin. Kaya po kailangan natin talaga maging selective sa lahat ng oras. Para din po yun sa kaligtasan ng ating mga anak. Kaya po, maraming salamat po sa Panginoon dahil binibigyan po tayo ng pagkakataon na makapagturo ng ganitong mga livelihood programs. At the same time po, ay malaking tulong na din po ito dun sa mga taong natuturuan po natin. Kasi yung simpleng tipid po, malaking maiipon po niyan. At yung naiipon, maaari po nilang gamitin pang negosyo. At pag lahat po tayo ay merong negosyo, hindi na po siguro mahirap para sa iba pang tao na mag-pay it forward. Hindi nyo na po kami mababalikan, pwedeng hindi nyo na kami mababalikan,
pero pwede nyo pa pong tulungan. Alam nyo po kung ano yung isa sa pinupush ko na tulungan natin, yung mga kabataan sa eskwelahan at yung mabubuting guro. Dahil po kapag natulungan natin ang teacher at section ng ating mga anak, hindi na nila iisipin kung saan kukuha ng pondo sa pangangailangan ng classroom dahil doon magkakaroon sila ng oras para makapag-focus sa pagtuturo sa ating mga anak. At ayan po ang nakikita nyo pagkatapos po ng aming powder detergent soap, nagturo naman po si Sir JP ng liquid detergent soap. So, lahat po ng pagkakaiba ay tinuro din po namin at syempre po basic po dito sa ating mga kananayan sa solo parent and green ladies yung paggawa because marami na nga din po talagang nakikita na gumagawa niyan. At ito po tayo po ay nag-aabot na noong kanilang mga ginawa. So parang yung tugtog po niyan medyo may graduation, nakamute lang po kasi dahil nga po magbo-voice over ako. At nakita po ninyo meron po tayong mga senior citizen, no? Nakakatuwa kasi sa edad po nila, they are very much willing pa rin na matuto. At yun nga po yung sinasabi na never stop learning kasi yung buhay hindi tayo tinitigilan na turuan. Kaya dapat tayo din po ay matuto. At sa pagkatuto po natin, tumulong tayo dun sa ating kapwa at gamitin natin lahat ng bagay na binigay sa atin ng Panginoon para ibalik din po yung papuri, pasasalamat, pagdakila sa dakilang Diyos na may likha po sa atin. And I hope po sa susunod sa mga school na po tayo magtuturo doon po sa mga meron pong anak na may special need para po matulungan natin sila kung paano din po sila makakapagsimula ng kahit na maliit na negosyo. Basta po wala lang pong asungot ha, kasi hindi po talaga ako nakikipag-participate kapag po alam ko na merong mga asungot sa paligid ko. Again, I'm very selective type of person at mas pinipili ko pong tumulong doon sa mga tao na gusto rin tulungan yung sarili nila at alam ko din po natutulong doon sa ibang tao. Wala pong masama kapag nag-stand po kayo doon sa boundaries na meron kayo. Hindi po tayo pinanganak para i-please yung ibang tao. Kaya po dapat lang na maging selective tayo. Tumulong tayo doon sa ikakaayos, ikabubuti at ikapapayapa ng ating community. At ito po yung ating video. Like and share and follow our page. At sa mga susunod po na activity, nawa po ay makasama pa po namin kayo. At higit po sa lahat, tayo po ay magkaisa para po magkaroon tayo ng maayos, payapa, professional na pagsasama sa eskwelahan at ganun din po sa ating komunidad. God bless everyone!